Hi Aris, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading, pwede ka makarelate, pwede hindi. So kunin mo lang ang mga message na para sa iyo. Remember, ito ay gabay lamang. So depende kung paano mo to i-apply sa iyong sitwasyon. At kung napadaan ka Aris sa aking channel, please subscribe. Pakihit ang notification bell. Share, like, and comments na rin. By the way, Aries, ito ay love reading ha, for the week of August 3 to August 9, 2026. So, this is a love reading. Okay, ang iyong overall current energy. Five of Swords. Challenge, Page of Wands. Ang focus, Four of Pentacles. Outcome, Page of Cups. This is the outcome. Ito ang iyong future energy. Page of Cups. And then, ang outcome is Six of Cups. Okay. Meron ka, ang iyong current energy, Aries, is may mga gumugulo sa isip mo, like parang conflict or takot ka sa isang bagay na pwedeng ito'y trauma sa'yo, mga past scenario or in the past na pangyayari na tingin mo, once na magkaroon ka ng failure sa buhay, tingin mo isang malaking dagok na sa buhay mo yun. As in, parang hindi ka na kaagad makaangat o makatayo. Kasi Five of Swords is a conflict. Conflict yan maaaring sa sarili mo o talagang may conflict na nangyayari sa sitwasyon mo. Ang iyong current situation. And then, ang iyong challenge, Page of Wands. Gusto mo ng kaliwanagan. Gusto mo kung ano yung sa tingin mo magkakaroon ka ng stability o liwanag sa isang relasyon, yun yung gusto mo eh. Yun yung nakikita mo. So, doon ka pupunta. But for now, since may conflict sa isip mo, yun yung nagiging challenge. Kahit na gusto mo ng kaliwanagan sa isip mo, pero tingin mo kahit lumingon ka sa kaliwat kanan mo, parang magulo. Para sa akin, hindi ko makita yung liwanag. Hindi klaro sa akin yung mga bagay na nakikita ko ngayon. Ang focus mo is Four of Pentacles. Kailangan mo raw na maging matibay. Why not ituon mo sa mga posibilidad na magiging stable ang iyong sitwasyon. Whether ito ay kung sa tingin mo magkakaroon ka ng stability when it comes to material things, doon mo muna i-focus. Maaaring siguro nga may conflict ka sa sarili mo pagdating sa iyong current situation which is involved ng person or person mo which is pwedeng isang malapit na tao sa buhay mo or pwede ring romantic partner. And then, ang iyong future energy, Page of Cups. Aris, tingnan mo raw kung ano ba yung mga bagay na kaya mong ibigay. Kasi may mga tao na kahit pilit mo ibigay ang nasa puso mo o yung best mo, like passion, yung sa tingin mo mas makakabuti sa lahat. Why not ibigay mo muna sa sarili mo? Diba? Kasi maaaring yung taong pinagbibigyan mo, let's say pagmamahal o care, is hindi rin naman nakikita yan. So, mas maganda pa na, sige, total ayaw mong tanggapin. Bakit hindi ko muna ibigay sa sarili ko yan? Mas sasaya pa ako. And then, ang iyong outcome, Six of Cups. Ito yung mga issue or mga pangyayari in the past. So, sa ngayon, ito yung outcome mo. Maaaring may mga nangyayari na hanggang ngayon naiisip mo pa, which is may kinalaman sa soulmate or mga dating nakarelasyon mo in the past. So, now, let's clarify
Five of Swords, ang current situation ni Aries. Two of Wands, the Lovers, High Priestess. Yeah. The Lovers is marriage. May kinalaman to sa long-term relationship na hanggang ngayon is naiisip mo pa. Or ito yung dahilan kaya ka nagkakaroon ng conflict sa isip mo. At dahil doon, pwede mo namang sabihin yan eh. Kung sino man ito, which is person mo, huwag ka manahimik. Sabihin mo sa kanya kung ano yung mga issue. Kung doon gagaan yung loob mo, Aries, sabihin mo. Pwede itong partnership sa trabaho, pero ay kita ko to is literal na kapartner mo. Kasi may marriage na involved dito. Kasi nagkokosto sa'yo ng pain, ng pag-iisip. Lalo na sa gabi, hindi ka makakatulog kung hindi mo sasabihin kung ano yung dapat nyong pag-usapan. Hindi mo madadala yan sa mananahimik ka na lang. Kasi habang nananahimik ka, pabigat ng pabigat yung daladalahin mo sa dibdib. Kaya sa tingin mo parang hindi ka makaangat o hindi mo maihinga yung sama na loob mo. Okay. And then, ang in-challenge, the Page of Wands. Kaya hindi mo, kumbaga, ang inaano rito is magsalita ka, Aries. Kung may nakikita kang something na hindi tama or off sa paningin mo sa inyong sitwasyon, which is itong ang partner mo, speak up. Magsalita ka. Kasi yung pananahimik, minsan nakakakos din ng sakit yan. Nagkukos ng stress. And then, sino mahihirapan? Ikaw. So, Page of Wands. Yeah, speaking. Kasi dito, maaaring nagkaroon kayo ng discussion eh. Tinumpronta mo tong taong to before. Pero ang nangyari, pinakinggan ba? Di ba hindi? So, ngayon, ang trauma mo is, kung magsasalita ba ako, meron bang patutunguhan? Kaya ang challenge mo ngayon is, itutuloy mo ba, magsasalita ka ba, o magsasawalang kibo ka na lang? Pero ang sabi rito, kailangan mo magsalita. Dahil kung hindi, ito ang resulta mo. Para ka na lang naka-stuck. Parang niloloko ka ng taong to, o niloloko mo na rin ang sarili mo. Dahil ang alam mo, sa isang relasyon, ito, Ten of Cups. Masaya, may harmony. Pero sa ngayon, hindi mo nakikita sa taong to. So, gusto mo itanong, eto ba yung sinasabi mong pagmamahalan? Kasi ang tingin ko, yung isa rito nagbibigay, yung isa ay hindi. Kasi may deception dito. Ayan, Seven of Swords is deception. May mga bagay na hindi siya totoo sa'yo. Pero ikaw to, Ten of Cups. Ito lang yung gusto mo. Love. Equal give and take, kung ano man yung meron sa atin. Isang matatag na relasyon. Pero hindi. Kaya nagkukos sa'yo ng sadness. At nagdadalawang isip ka kung itutuloy mo pa ba. Nandirito ka sa ano mo ngayon, current situation mo na ipagpapatuloy ko pa ba to na maging martyr o ile-let go ko na. Okay. So, kung ang isa ay palabigay o give na give sa relasyon at yung isa naman is hindi nagiging totoo, hindi na tama yan. Wala nang fairness. So, kaya nandirito ka. Parang nag-iisip ka na at yun na nagiging conflict sa isip mo. And then, ang iyong focus, Four of Pentacles. Tama, sa pera ka raw muna dahil para sa'yo, sa ngayon ito yung magpapasaya. Ito yung makakaluwag ng isip mo, ng dibdib mo. Mag-focus ka na lang muna sa trabaho. Maging busy ka. Isa yan sa sa way ng iyong healing.
kung kinakailangan mong ituon ng pansin, kaliwat kanan, trabaho, sarili mo, or patawarin mo muna yung sarili mo dahil nga sa mga ginagawa mong sobrang pagmamahal pero hindi naman pala naibabalik. Pwede rin yun. Pero ang nakikita ko rito, kung wala kang stability makuha sa taong ito, why not stability sa financial muna ang pagtuunan mo ng pansin? Kasi kung dito ka lang magpo-focus sa relasyon na ito, mai-stress ka lang. So mahalin mo ang sarili mo sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Pagsusumikap, at least dyan may makukuha ka, positibo, pera. Na sa tingin mo, yun muna yung magpapasaya sa'yo. Well, tao tayo, yes, gusto natin ng parehas, material na bagay at yung mga taong magmamahal sa atin. But this time, hindi mo makita yan, hindi mo makuha. So dahil hindi mo makuha, mag-focus ka na lang dito, which is financial stability mo muna. And then Page of Cups. In the future, see, sabi ko sa'yo once na nag-focus ka dito, which is sa trabaho mo, kahit mag-double job ka pa o mag-left and right ang trabaho, it's okay. Alam mo kung bakit in the future? 10 of Pentacles, 9 of Pentacles. 9 of Pentacles pa lang is independent na yan. Ito yung energy ng kahit wala kang kasama, kakayanin mo. Kasi mapapatunayan mo yan Once na naging stable ka rito, nawala itong taong to, itong sinasabi kong pagmamahal mo na sa sarili mo, ibibigay mo yan. Once na naibigay mo yan, in the future, baka hindi mo na kailangan itong taong to. Dahil ito, which is ang iyong stability when it comes to material things, doon pa lang sapat na. Ito yung iyong source of happiness. Kumbaga, marirealize mo na, oo nga hindi nga lang pala laging ako ang dapat magbigay. Kung sa tingin mo, wala nang equal give and take or fairness sa relasyon na ito, sa tingin mo ba worth it? At yun yung na-realize mo. Na sapat na pala yung magkaroon ako ng pagiging independent. Yung magkaroon ako ng freedom. Kasi kaya mo Kaya mo na. Kung dati tingin mo hindi mo kaya mag-isa, dahil may codependency rito now hindi na. Kaya sabi ko nga in the future, baka itong taong to kahit magmakaawa na sa'yo, hindi mo na siya kailangan. Dahil ibang aris ka na in the future, which is nakafocus na sa sarili mo. At sa tingin mo, nandoon na yung source of happiness mo. Hindi na siya. And then, ang iyong outcome is 6 of Cups. Ito yung literal na nagkaroon ka ng awakening. Yung parang aha moment na akala mo is lahat is okay, everything is fine. But then, nung na-realize mo, nagtuon ka ng pansin sa iba, which is in the end, para sa'yo, ito pala ang ko ngayon, ang magbibigay ng sarili kong kaligayahan. Nakikita ko, nag-i-enjoy ka. Lalo na in the future. Once na ibigay mo yan sa sarili mo, yung pagmamahal na yan. Self-care, self-love. 6 of Cups, 9 of Cups, 3 of Wands, and the 8 of Swords. Okay, ang outcome mo is, kung ano man ang nangyari sa inyo ng taon na to, which is in the past, kasi sa kasalukuyan, meron na nangyayari ng rito hindi maganda, na nagkukos ng heart pain sa'yo. So, alisin mo yun. Bitiwan mo na yung mga alaala, which is bad memories, kasi yun yung magpapa-stuck sa'yo. Pag na-stuck ka, back to stress ka na naman. Pero, since ito yung outcome mo, 9 of Cups, 3 of Wands, yes, may mga time na may stuck ka, kasi syempre mahal mo ando doon pa yun. Pero hindi na. Kasi ang mo na ngayon is self-growth,
which is pinamahal mo yung sarili mo. 9 of Cups, wish fulfillment, and success. So, hindi ka na nag-success sa career, pero nag-success ka pa sa iyong personal growth. Which is, ito ang makikita mo, lalo na in the future. So, na-test ka. Tinest ka muna ng universe kung hanggang saan ang kakayanan mo para magbigay rito sa taong to, sa relasyon na to. Ngayon, no ikaw na yung bumigay, hindi mo na kinaya. Hindi ka man binigyan ng taong mamahalin uli o panibagong pagmamahal, pero ibang source of happiness naman yung ibinigay ng Panginoon sa'yo. Which is, yun yung napili mo. And in the end, nag-succeed ka ron, nag-success, nagkaroon ka ng happiness. So ngayon, ito yung matatawag mo na contentment. Na hindi pala kailangan ipilit ang isang relasyon na matagal ka nang inaayawan. Okay. Last message para kay Aries. Running from your problems won't solve them. Yeah. Harapin mo. Kailangan maging matatag ka, matapang ka. Kasi yan yung magmumulat sa isip mo, sa puso mo, para mag-iba ng direksyon. At kung kinakailangan talagang alisin mo na sa buhay mo ang taong to, bukas ang pinto para sa kanya. Dahil ikaw, may mga doors na nag-open sa'yo, pero hindi na sa taong ito. So, Aries, ito ang iyong love reading for this week. I hope nagustuhan mo. See you again sa mga susunod pang reading. Bye!